Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ang nararanasan nating mataas na heat index o damang init sa katawan, magpapatuloy pa rin sa ilang bahagi ng bansa ngayong buwan. Ngunit maaaring hindi kasing tindi ng naitala noong Abril ayon sa Pag-asa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Miss Julie Nimes, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon po, Miss Julie. Magandang hapon po sa ating lahat. Ma'am, may pagbabago o pagbaba na po ba sa mataas na heat index na naitala ng Pag-asa? Ayon sa ating mga datos, patuloy po itong tumataas ang temperatura natin hanggang June. Ma'am, ano po ang pinakamataas na recorded na heat index sa kasaysayan? Kung meron po tayong tala dyan sa Pag-asa. Yung nangyari sa Metro Manila, sa NAIA, meron din pong pagtaas sa parting sa Nueva Ecija, and then I think sa Zambales, meron din So ma'am, na masasabi record. natin na itong taong ito talagang nakapagtala o na-break yung mga record po natin sa kasaysayan. Masasabi ba natin itong 2024 ang may pinakamainit na Yes po. temperaturang naitala Yes po? po. Yes po. And based po sa inyong trend, pataas pa po ba lagi kada taon yung naitala po nating temperatura? Base sa climatology, ating temperatura tumataas po every year. And then, syempre, El Nino tayo ngayon. So, expect natin na mas mga matataas na temperatura. Ma'am, una nang sinabi ng inyong ahensya na may dalawang bagyo na maaaring pumasok ngayong buwan. Aasahan pa rin po ba natin ito? Yun po ay base sa mga models, nagpapakita po ng yung starting today hanggang May 15, meron po tayong pinapakita ang mga models na meron pong papasok na bagyo pero hindi pa sinasabi kung gaano kalakas ito, pero ito ay hindi magla-landfall kundi dadaan lang po, merong maapektuhan na kalupaan pero hindi siya direktang maapektuhan ng bagyo. Miss Julie, in case lang po magkaroon ng bagyong tumama sa bansa habang tayo nasa warm and dry season, may epekto po ba ito na mapababa ang temperatura? Kung malakas ito, siguro yung areas na matatamaan ng bagyo, kung super lakas siya o magdudulot ng malakas na pag-ulan, siguro hihina siya ng ay bababa yung temperatura sa areas na dadaanan nito. Pero kung ngayong May, June, ganun pa rin, siguro bababa ng konti ang temperatura doon sa area maapektuhan. Pero doon sa mga areas na hindi maapektuhan, patuloy pa rin ang mga temperaturang mataas. Magkakaroon tayo ng maximum o orange o yellow to orange na mga heat index. Miss Julie, may epekto po ba ang sobrang init na nararanasan natin ngayon sa La Nina naman po? Mas magiging matindi o mapaminsala po ba mga mararanasang ulan? Actually, ang La Nina is extreme naman yung yung mga rainfall. So, tayo ay nasa El Nino pa rin episode. So, kailangan dadaan muna sa transition na period. So, ang mga La Nina event ay mararanasan natin by last quarter or first quarter next year. Ang huli na po, Miss Julie, ang mensahe po ninyo sa publiko ngayong nakararanas pa rin tayo ng mataas na heat index. Sa ating mga kababayan sa Calabarzon area ay manatili pong mag-monitor at tingnan po yung binibigay na abiso ng ating DOST Pag-asa tungkol sa heat index. And then doon sa ating mga kababayan na ang advice ko lamang po pag between kasi nararanasan na natin pag around 9 mainit na po. So yung may mga matatanda o mga bata or may mga sakit ay wag na pong lalabas ng bahay, manatili na lang po sa ating bahay. And then patuloy po tayong uminom ng tubig at ang ating mga siguro para maibsan yung init na ramdam ng ating katawan ay kailangan yung mga light na damit or manipis na damit para hindi tayo mag-stay yung init sa ating katawan. Maraming salamat po, Miss Julie Nimes, ang weather specialist ng Pag-asa. Salamat po sa ating lahat.